Ayun. Mahalaga daw po yung salitang energy. Oo. Nandun daw po ang bigat ng salita. Dahil- National Energy Emergency. Dahil kung wala yung salitang energy, baka sabihin state of national emergency. Oo. Pambuong lahat na yun, pangkalahatan. Tama. Pero ang sabi ng presidente, hindi, energy lang Oo. ang emergency natin ngayon. Ayan. At kaya, nagagawa naman po kayo ng Protect Committee. Well, sa kabatiran nga po ng ating mga taga-panood, Sen, sa kaliliwanag ng higit na nakararami, ano ho bang pagkakaunawaan ninyo? Una, doon sa National Energy Emergency. Alam mo, Jen, sa dalawa kasi ang pinagkukunan natin ng basihan. Opo. Kung pag-uusapan ay national emergency, ano? Yung Article 12, Section 17 ng ating saligang batas. Buti pa, basahin na lang natin. Ay, sige po. Mas Para wag mabuti. tayo maligaw po. Yan na. Dito sa Article 12, Section 17 ng ating saligang batas, bagamat ito'y sinabi ko na rin dun sa committee, Jen. Opo. Ang sinasabi rito, the state, yung Estado, has the power to temporarily take over the operations of privately owned public utilities or businesses affected with public interest in times of national emergency when the public interest requires. Oho. So, anong susunod na itatanong nyo? Meron ba tayong national emergency? Yun na nga po. Meron ho ba? Nasa estado na ho ba tayo niyan? Sa kanilang sa pagtaya nila, kaya nga nagkaroon ng Protect Committee, di ba? Opo, Ayun nga. opo. Ngayon, may binabanggit ka kanina, ang sinabi National Energy. Energy. Yes po. Emergency. Kasi meron na namang isang article Article 6, Section 23. Sinasabi na naman, in times of national emergency. Okay. Okay, opo. Bakit kasi iwasan natin yung salitang yun Bakit? Kapag ka ba energy ang emergency, hindi pang national, ibig mo sabihin meron tayong isla sa ating kapuluan na hindi gumagamit ng energy? Oho. Hindi mo nandun naman sa yung national Opo. Siningitan lang ng energy. Oho. Nandun din So, naman national yun. emergency Para specific daw po na ang Pang-energy emergency lang. natin ay pang-energy lang. National emergency pa rin. Ayun, tama naman. okay. Kasi kapag ka sinabi mo, national energy Emergency. ang daming tinatamaan na sektor dyan di ba? Oo nga, oo nga. Diyan, kapag ka ang pinag-uusapan na unang-una na dyan, transportation, di ba? Sa transportation na yan, involved na yung pagta-transport ng kalakal, magmula sa mga iba't ibang industries natin, agriculture, fishing, lahat na yan, ano? Paano kang hindi gagamit ng gasolina? O ng crudo, ng diesel? Opo. So, mga fisher folk, pupunta sa laot, meron silang gagamitin na gasolina. Opo. Pag-transport ng kanilang huli, gagamit din sila ng transport. Yes po. Yung mga kalakal, paano yung supply chain, pati yung mga farmers, gagamit din yan sa pagsasaka nila. Mechanized na rin yung iba, di ba? Pagka dadalhin sa palengke, sa tindahan, gagamit ka yung public transport, ganun din. Crudo Yung sa papasok sa gasolina. eskwela. So, Department of Education, problema rin. Yung mga teachers, pupunta sa eskwela, yung mga estudyante, ihahatid, lahat. Pati paglulutusin. Yung nagtitinda sa palengke, lahat. Karinderya. Paano mo i-isolate ang iba't ibang sectors na affected ng transportation sapagkat wala kang gasolina o wala kang diesel? Hindi mo pwedeng sasabihin national energy emergency. Ang sinasabi ng batas, national emergency. Okay. Ito naman ang talagang talagang Estado. lumilitaw na. Ito na yung estado. Kung talagang unang-una wala na tayong maangkat na petrolyo. Kung totoo. At kung ganun nakataas talaga sa sinasabi nilang pandaigdigang merkado. Palagi niyong nasasabi yun palagi Totoo niyong po. naririnig Oho. Ang presyo at ang bentahan sa pandaigdigang merkado ng produktong petrolyo. Yan po lagi.